Ayon sa mga insiders, itong Barangay Ginebra ay nagbabalak na makapag-Grand Slam dahil ang gusto raw ng SMC bago maging 2 conference format ang PBA ay maka-Grand Slam na itong Barangay Ginebra at yan ay gagawin nila ngayong season. Ang report kasi ito raw SMC ay magiging malaki na ang parte dito sa ating Gilas Pilipinas program. At para wala ng mga conflict sa schedule, gagawin na raw 2 conference format ang PBA sa susunod na season. Hindi itong darating na season na to, yung susunod pa. Magiging 2 conference format na raw ang PBA para mas mahaba ang practice ng Gilas. At dahil dyan, ang Barangay Ginebra gustong maka-Grand Slam dahil sila na lang ang SMC team na hindi pa nakakagawa nito. So dahil dito, yan ang dahilan kung bakit kumukuha ng napakaraming mga bagong players ng Ginebra. Ang latest report ngayon, kukuha pa raw ng isa pang big man ng Ginebra na papalit dito kay Japet Aguilar na alam natin ay paparetiro na yan, parang si Kelly Williams. So mukhang ito talaga ang goal ni Coach Tim Cone na bigyan ng Grand Slam itong Barangay Ginebra. Ngayon, titignan natin syempre kung magagawa nila to dahil mahigpit ang competition ngayon. Hindi lang mula dito sa MVP teams at Converge, kung hindi maski na sa kanilang sister teams. Alam natin na ang Magnolia meron ng pressure dito kay Coach Victolero na magkampiyon. At sa San Miguel, palaging nandyan yung pressure na magkampiyon, lalo na at natalo sila nung huling finals dito sa Meralco Bolts. Sa panig ng Ginebra, para daw magawa nila yung Grand Slam, kinakailangan pa nilang kumuha ng isa pang big man na papalit nga dito kay Japet Aguilar. Ang tinitignan daw nila, maraming kandidato dyan. Ito si Kelly Williams, free agent, pero matandaan na rin yan eh. So posible itong si Troy Rosario ang subukan nilang kunin, o di kaya naman baka dito sa Northport Batanpier ay kunin nila itong si Cade Flores, o kaya ay baka si Poy Eram. Ayon dito sa balitan lumabas mula kay PBA Insider, mukhang babaguhin daw yung trade ng San Miguel Beer ngayon. At ang kukunin na nila ay itong si William Navarro at si Cade Flores. At ang magiging kapalit ay mga guards. Pinag-uusapan pa raw kung sino yung mga isasamang mga guards. Pero ang balita baka itong si Jericho Cruz, Jeron Teng at si Terence Romeo. Pero kailangan kong liwanagin, hindi pa kumpirmado na sila nga yung masasama. Mukhang yung unang balita na si Marcio Lassiter daw ang ite-trade, parang hindi yata itutuloy ng management. Ang sigurado pa lang yata dito sa mga nabanggit si Jeron Teng, pero itong iba ay hindi pa. Ngayon kung napapansin ninyo, merong mga ginawang trades ngayon itong Northport. Tinrade itong si Brent Paraiso dito sa Terra Firma. At alam natin na nagkaroon din ng iba pang trades ng Terra Firma dito sa Ginebra, kung saan nakuha ng Ginebra yung first round pick ng Terra Firma or yung second round pick ng Terra Firma para sa season 50. Ang punto dyan, nag-iipon ng guards ng Terra Firma. Dahil dito lumabas na yung mga spekulasyon na ite-trade na nila itong si Wami Tiongson dito sa San Miguel Beer. At baka kasama na dyan yung mga guards na ite-trade din ng SMB. Meron namang mga lumabas na reports na baka itong si Evan Nel ay dito sa San Miguel mapunta yan. Kasama itong si Cade Flores at itong si William Navarro. So ito nga abangan natin. Mukhang magkakaroon ng trade itong San Miguel, Northport at Terra Firma kapag nagkataon. Pero ang mukhang mas sabihin na natin nakalalamang doon sa mga senaryo ay William Navarro, Cade Flores at Evan Nel dito sa San Miguel Beer. At ang magiging kapalit niyan ay mga guards ng Northport Batanpier. Hindi pa natin natitiyak kung ito'y matutuloy dahil meron parang mga moving parts na inaayos doon sa trade. Pero asahan natin na gagawa ng moves itong San Miguel Beer para mapalakas yung kanilang lineup. Itong Magnolia Chicken Templados ay kinakausap itong TNT Tropang Giga kung pwede nilang makuha yung rights kay Mikey Williams. Ito ay isang very, sabihin nating risky na move ng Magnolia, pero ito raw ay gusto nilang gawin para sila ay makakuha talaga ng mas malakas pang backcourt. Nag-upgrade na nga sila. Alam natin, kinuha na si Jerome Lastimosa, na-trade na si Gio Halalon, at nasa kanila na itong si Xavier Lucero. Pero mukhang tinitignan ng Magnolia kung makukuha pa nila itong si Mikey Williams. Depende kasi yan kung sino ang i-offer na kapalit nitong sino hihilingin kapalit ng TNT Tropang Giga. Sa ngayon kasi masasabi natin na dati kasi si Gio Halalon ang ino-offer ng Magnolia, pero nga na-trade na to dito sa Northport Batanpier. So, ibig sabihin ang pwede na lang i-offer talaga dyan ng Magnolia ay baka itong si Paul Lee.
O kaya naman baka ito si Aris Dionisio o si Rom De La Rosa, Jackson Corpus, yung iba pa nilang mga players. Ang kailangan nating tandaan dito, hindi masyadong mataas ang value ni Mikey Williams ngayon. Dahil nga, hindi siya naglalaro. Kung magdadaan ang risk dito lahat nasa Magnolia. Kung ang matuloy ang trade na to, nakakakuha ng players ang TNT kahit sino pa yan mula sa Magnolia. Pero Magnolia, walang guarantee na makukuha si Mikey Williams. Kapag nakapirma ng kontrado si Mikey at naglaro sa kanila, syempre ang laking bagay niyan. Sila mananalo doon sa trade. Pero alam nga natin yung sitwasyon dito kay Mikey Williams. Kaya medyo risky yung move ng Magnolia at yan ang dahilan kung bakit ayaw nila mag-offer ng mga core players nila dito sa trade na yan. Kung si Mikey naglalaro, ang value niyan kay equal ni Ian Sanggalang o kaya ni Paul Lee. Pero ngayong merong si Mikey hindi naglalaro, medyo magdadalawang isip ang Magnolia na i-offer siyempre si Paul Lee dito sa TNT. Ang Converge Fiber Access ngayon ay hindi pa tapos dito sa kanilang mga tinatawag na mga trades na pinaplano. Dahil sabihin natin na itong Converge kahit na malakakuha na ng mga malalaking mga rookies dito sa draft ay posible na i-trade nila yung iba dyan. Dahil gusto rin siguraduhin itong Converge Fiber Access na kapag sila ay nakapag-umpisa na itong conference na to, itong season na to, ay ready na talaga sila. So, binabalanse nila yung lineup nila dahil kung sobrang dami naman ng mga bigs mo, syempre, hindi naman yan magagamit lahat. At alam nila na maraming mga teams ngayon sa PBA ang gustong kumuha ng mga big men. Kaya handa silang makipag-trade. Hindi lang dito sa independent teams, kung hindi maski na sa SMC o MVP group. Basta kung sino makapagbibigay ng mga gusto nila. Kabilang dyan syempre doon sa mga posible nilang i-trade, itong si Gio Ambohot, itong si Pau Habillonar, at maski na itong si Ben Phillips. Sa ngayon kasi asahan naman natin na magiging focal point talaga ng kanilang frontcourt ay itong si Justin Arana at si Justin Baltasar. At bibigyan syempre sila ng karamihan ng mga playing time dyan. Mga tig-isang backup lang naman talaga ang kinakailangan ng Converge para dyan. At dahil nga meron pa tayong import dito sa Governor's Cup, siguro yun naman ang makakaukupa ng maraming minuto. So malamang nga magpalitan sa sentro itong si Baltasar at si Arana. Pero itong si Shawnee Winston nasa trading block pa rin yan. Tinitignan nila kung meron magkakagustong team dyan. Pero depende yan sa magiging offer. Kaya asahan natin na itong Converge Fiber Access ay gagawa pa rin yan ng mga moves. Ngayon, hindi naman sila nagmamadali pero may mga lumalabas na balita na ito si Delta Pineda ay papalitan itong si Aldin Ayo pagkatapos ng season na ito. Hindi pa natin natitiyak yan pero kung sakasakali, magiging major move ito dito para sa Converge Fiber Access kapag ito nga ay nagkataon. Shoutout kay Joseph Pineda, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Dexter Domer, pinabati din natin si Jason Mendoza, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Renato, Renren, Junjun, Linlin at Marcia Dineros, Jonel Alagon, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., pati na si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Anthony Alon, RG Bueno at Dalina family, Dexter Domer, pati na ang iba pa nating mga taga-subaybay.